Bagong animated movie sa ibang bansa na base sa folklore dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin ang Forgotten Island na nakaset dito sa Pilipinas. Philippines! Philippines! Kaya siguro Forgotten Island yung title na to. Mabilis tayong makalimot dito sa Pilipinas eh. Kalimutan na yung mga kurakot, mga sabungeros, mga kontraktor, mga senador na hindi pumapasok. Pero yung Forgotten Island talaga dito, yung mga ninakaw na isla sa atin eh. Yung pinapamigay pa ng isang senador. Joke lang, I have no idea pa kung ano nga yung isla na ito, saan nga ba galing ito, at ayun nga yung isa sa mga misteryo na aabangan nga natin sa movie na to. Etong bagong animated movie na ito ay gawa nga ng DreamWorks at ang director lang naman ito ay yung gumawa ng huling Puss in Boots na movie. Ang ganda kaya nito, I would admit na noong una medyo nawirdohan pa ako doon sa animation, pero yung story nito, ang ganda sobra. Hopefully, dito nga rin sa Forgotten Island. Okay, ano nga ba yung kwento ng Forgotten Island? Isa-summarize ko muna. Ito sa dalawang teenager na matagal nang magkaibigan simula pa lang nung mga bata sila. Marami na nga silang pinagsamahan, marami na nga silang pinagdaanan, until dito na nga kailangang umalis ng isa sa kanila para mag-aral sa ibang bansa. Yun nga lang, dito nga sila mahihigop ng isang misteryosong portal kung saan madadala nga sila nito doon sa Forgotten Island. Dito na nga nila kailangan makagawa ng paraan para makatakas at makaligtas sa iba't ibang Filipino mythical creature kung saan habang tumatagal na nandoon nga sila, unti-unti nga ring nawawala yung memorya nila sa isa't isa. Alam niyo, isa sa natutuwa ako sa kwento nito na Pilipinas, yung part na kailangan umalis ng isa sa kanila para mag-aral sa ibang bansa. It's very Filipino lang na umalis nga sa sariling bansa para nga mas magkaroon ng better chances in life and opportunity na minsan oo, pero minsan hindi rin naman. Kung sinabing nakaset to sa Pilipinas, tinignan ko talagang maigi yung trailer kung mukha ba talagang Pilipinas or for clout lang. Tignan ko talaga yung mga details, kung nag-research ba talaga sila, and I must say, mukha naman talagang Pilipinas. Philippines! Dito yung mga spaghetti electrical wire natin. Uy, may jumper ba? Mga school uniforms, yung mga kahoy na upuan nga sa school na ang daming nakadrawing. Tapos meron ding jeep dito na may nakalagay na mabuhay nga doon sa harapan. Siguro magiging malaking factor sa story yung jeep dito. Siguro ito yung tambayan nga nila simula bata hanggang pagtanda. Tapos siguro gagamitin nila itong jeep bilang pantakas nga doon sa mga humahabol sa kanila. Natawa ay natutuwa din pala ako dito nung tumatakbo nga siya doon sa mga bubong, tapos inaatake nga siya nung mga kable ng kuryente na wala lang, nakakatawa lang. Yung mga bubong dito, puro yero, tapos may gulong na nakapatong. Ayan, Pilipinas na. Tapos may nakatrapal pa na tarpaulin ng politiko 5 years ago, no? Pinakita rin pala ditong balisong na may nakasulat nga na Lola or Lola. So alam mo yon, lahat ng gawang Pinoy na umabot din kahit papaano sa ibang bansa, parang ipapakita rin talaga nila dito. Siyempre, isa sa mga pinakamahalagang nalagay nga nila dito, yung mga Filipino mythical creatures. To be honest, hindi ako masyadong familiar sa mga Filipino folklore, pero may mga nagsabing, andito nga daw si Sari Manok, and yung isang napansin ko din pala, yung manananggal. Apparently, yung magboboses daw sa manananggal dito ay si Lea Salonga, so aabangan ko na lang yung linya niya na, Where is my half body? I am half, I have wings. Bibidahan din to syempre nila Liza Soberano, ni Her, Dave Franco na it rhymes with grape. Tsaka ako. Ay wait, hindi ba ako to? Ay akala ko picture ko, sorry. Mga iba pa sigurong references nga dito, lalong-lalo na nga sa mga folklore natin na hindi ko nga napansin. So let me know if may hindi ako na pick up. Animation-wise, okay naman din. I mean, I would admit that it's not my cup of tea, pero given na nagustuhan ko naman yung Puss in Boots The Last Wish, then for sure, magugustuhan ko rin naman to. Ito rin pala, understandable naman nag-i-English nga yung mga characters dito, pero sana gumamit sila ng mga maraming Filipino words or mga sayings nga dito sa atin kasi nakaset na sila sa Pilipinas tapos hindi man lang sila magtatagalog kahit saglit. Wala, ang awkward lang nun. Sana nga din gumamit din sila ng mga Filipino songs para lang mas maramdaman pa nga natin yung pagiging Pilipinas talaga. Ilabas niyo yung mga OPM or butots ganun. Again, ang title nga nito ay Forgotten Island and abangan nga natin ito sa mga sinihan on September 2026.